Hindi ko siya pinagtatanggol, mali yung ginawa niya. May nakita pa akong video, parang nagyayabang pa siya sa ginawa. Mas mali yung ginawa niyang video niya. Hindi ko siya ipagtatanggol. Ang concern ko, yung reaction mo. Mateo 5:22, sino mang taong napopuot at humahamak sa kanyang kapwa at nagsasabi ng ulul ka, ay pupwedeng mapasaapoy ng impyerno. May nawala sa magulang mo para magkaroon ka sa buhay mo. Nawasak ang magulang mo para mabuo ang buhay mo. Nabubwisit ako kapag may nakikita ko sa social media, ang topic, obligasyon ba ng mga anak? Nagantihan ng kanilang gusto kong sampalin yung mga host. Hindi dapat topic yon. Hindi dapat pinag-uusapan yon. Narinig po natin sa ating mga readings maliwanag na maliwanag. Ang Diyos natin ay Diyos ng buhay, hindi ng kamatayan. Sa ating unang pagbasa, sinasabi doon, ang kamatayan ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa diablo. Samantala sa ating ebanghelyo, pinakita roon kung papaanong pinagaling ni Kristo ang babaeng matagal nang inaagasan ng dugo at kung paano niya binuhay ang anak ni Jairo. Hindi niya sinabi doon sa babaeng inaagasan matagal na ng dugo, malala ka na, pang last trip ka na talaga, tanggapin mo na. Hindi niya rin sinabi kay Jairo, patay na ang anak mo, wala na tayong magagawa pa. Hindi! Pareho niyang ginawan ng paraan upang parehong mabuhay. Yes, yung dalawang yan ay mamamatay o namatay din naman. Katulad natin, mamamatay at mamamatay pa rin tayo. Pero matagal nang nagawa ni Kristo ng paraan ang kamatayan upang kapag tayo namatay sa kanyang pangalan, tayo muling mabubuhay. Amen? And so the God whom we adore, whom we worship, is the God of life and not death. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay dapat kakampirin ng buhay. Tingnan po ninyo sa 10 kautusan, maliwanag na maliwanag. Huwag kang papatay. Kasama po dito, by the way, yung galit at yung mga salitang nakamamatay. Kaya, yung mga nagpapakamatay, pumapatay, nagpapapatay, kalaban ng buhay, kalaban ng Diyos. Kaya, yung mga nagpapa-abort, laging gumagamit ng contraceptive method. Yung mga may bisyo, sigarilyo ng sigarilyo, adik na sa alak, adik sa droga, puyat ng puyat dahil sa sugal, pwedeng kalaban ng buhay, kalaban ng Diyos. Huwag kang magtataka pag nagkasakit ka, ikaw ang nagbigay ng parusa sa sarili mo. Pwedeng hayaan ng Diyos yan kasi kinakalaban mo siya. Gusto niyang maging malusog ka, pero sinisira mo ang buhay mo na bigay niya. Kaya, yung mga atat ba kayo makipaggera sa China? Maraming malalagas na buhay. Kalaban ng Diyos. Kaya, yung iba na malisyosong nagpapakalat ng picture ng taong ito. Bang, bang, Happy Fiesta, San Juan, ay pwedeng kalaban ng buhay, kalaban ng Diyos. Oops! Hindi ko siya pinagtatanggol, mali yung ginawa niya. May nakita pa akong video, parang nagyayabang pa siya sa ginawa. Mas mali yung ginawa niyang video niya. Hindi ko siya ipagtatanggol. Ang concern ko, yung reaction mo. Kapag sineshare mo halimbawa yung picture niya, nakita mo yung ginawa niya, naiinis ka. Kapag sineshare mo yung tungkol sa kanya, yung picture niya, pakiramdaman mo ang motibo mo. Pasisikatin kita, sige. Sirang-sira ka na. You see? Gusto mo siyang sirain. Minomotivate ka ng galit mo. Yung iba dyan, nagko-comment pa, sana magkasakit ng malubha, sana itumba na yan, sana mamatay na siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Ang concern ko, yung reaction natin dito. Mateo 5:22, sino mang taong napopuot at humahamak sa kanyang kapwa at nagsasabi ng ulul ka, ay pupwedeng mapasaapoy ng impyerno. Sapagkat hindi lang ang mga pumapatay, hindi lang ang mga nagpapapatay, kundi yung sila ring sumisira ng buhay. Sila ring may mga galit at may mga salitang nakasasakit at nakamamatay. Sila rin ay pupwedeng kalaban ng buhay, kalaban ng Diyos ng buhay. Huwag ganyan, kapatid. Avoid that. Okay lang na magalit. Pero let it be without sin. Consequently, sana napansin po ninyo na sa bandang huli ng Ebanghelyo, sinabi ni Kristo, pakanin niyo yung bata.
Bakit? Sa palagay niyo, bakit? Kasi po, Father, naglakbay ang kanyang kaluluwa, napagod na gutom, kaya dapat pakanin. Walang ganun, Mars. So bakit? Father, para patunayan na nabuhay talaga yung bata. Okay, pero mapapatunayan naman nila, hindi naman kukunin ni Jesus sa kanila yung bata. Bakit? Upang sabihin sa mga tao noon at sa atin na rin ngayon, na sa pangangalaga ng buhay, hindi lamang tayo dapat makakampi ng Diyos, dapat din tayong makatulong ng Diyos. Hindi sapat na tayo, pro-life ako, para ako sa buhay. Kailangan gumawa din tayo ng mga konkretong hakbang para protektahan at pangalagaan ang buhay. Dito po papasok yung sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang halaga ng pag-ibigay. Kasi kapag nagbibigay tayo ng buhay. Hindi lang yung buhay ng katawan, buhay ng kalooban, buhay ng espiritu. Yung isang naghihikahos, bigyan mo, hindi mo man masolusyonan lahat ng problema niya, bigyan mo rin ng tulong, bigyan mo ng atensyon, bigyan mo ng pagpapahalaga, mabubuhay ang kalooban niya. Ang pagbibigay ay nakapagbibigay ng buhay. But let me focus on this. Kasi ang striking para sa akin, si Jairus sa Ebanghelyo, synagogue official siya at naghihingalo, agaw buhay ang anak niya. Sipin nga ninyo, iiwan mo ba ang anak mo? Nag-aagaw buhay ito? Bakit hindi na lang iba yung pinapunta niya? Pinatawag niya sana si Kristo. Oh, ito. May chichismis ako sa inyo. Yung mga sa synagogue, ayaw kay Kristo. May bias sila against Kristo. Kaya walang pupunta kay Kristo eh. Ayaw nila kay Kristo eh. Kaya iniwan niya yung kanyang anak habang naghihingalo. Kasi gusto niyang mabuhay ito. At para dito, luluhod siya sa harapan ni Kristo. Lulunukin niya yung pride niya. Kahit paanong sabihin ng iba, okay lang, mabuhay lang ang anak ko. Kaya gusto kong mag-concentrate dito sa mga hindi lang basta konti ang binibigay, kundi halos sa kanilang buhay, makapagbigay lamang sa kanyang minamahal ng buhay. Tingnan niyo yung mga picture na ito. Pagmasdan ninyo, obserbahan po ninyo. Yang mga pictures na yan, inilalarawan sa atin kung ano talaga ang eksaktong pinagdaraanan ng mga ulirang magulang. Pag sinabing ulirang magulang, mga mabubuting magulang, para ang buhay ng kanilang anak ay mabuo lang. Hindi yung mabuo lang nanganak ka, nakabuntis ka, nakabuo. Hindi yon. Binuo mong talaga ang buhay niya. Hindi ka lang naging ama, hindi ka lang naging ina instantly. Nagpakaama ka talaga. Nagpakaina ka talaga. Totally. Anong sinasabi ng mga pictures na yan? Simple lang. May nabawas sa magulang mo para may madagdag sa buhay mo. May nawala sa magulang mo para magkaroon ka sa buhay mo. Nawasak ang magulang mo para mabuo ang buhay mo. That is true giving. Kaya nga si Jesus, naramdaman niyang may humawak sa kanya, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kasi ganun ang Diyos pag nagbigay. Hindi dahil makapangyarihan siya, hindi na niya nararamdaman, okay lang, sige na, nakuha na kayo. Hindi. Kapag nagbibigay ang Diyos ng tulong, nararamdaman niya ang lumalabas na tulong sa kanya, hindi lang kapangyarihan, kundi pagmamahal. And that is true giving. Should cost you something and sometimes even everything. This will explain why ganun na lamang ang emosyon mo, tatay, nanay. Nitong gumraduate ang anak mo, nakita mo nakatoga, kahit walang sabit, pagtapos mo sa pag-aaral, kasi ang dami mong pinagdaanan, mapagtapos lang sa pag-aaral ang anak mo. Para bang nagfa-flashback agad sa iyo, mga nangutang ka, hindi mo alaman kung paano pang matrikula, ang baon, yung araw-araw na pinagluluto mo ng baon, almusa. Yun ang magfa-flash sa iyo pag gumraduate yung anak mo At ito pa, madalas aware tayo sa iyak ng groom at ng bride sa araw ng kanilang kasal kapag nagkita na sila sa aisle. Huwag yun ang pahalagahan ninyo. Meron kayong hindi nakikitang iyak na mas mahalaga to. Yung pag-iyak, nakikita man o sa loob man ng isang ina, ng isang ama, kapag nakita niyang lumabas ang kanyang anak, nakatrahe de boda, nakakurbata, nakabarong. Bakit? Kailan ba nag-aasawang isang tao? Kapag handa na, kapag buo na, kapag pwede mo nang pakawalan, yun yung anak mo. Buo na. Pwede mo nang pakawalan. Pwede nang makabuo ng bagong pamilya. At yun ay dahil sa mga nawala sa iyo.
sa mga nabawas sa'yo, sa mga nawasak sa'yo, para mabuo ang anak. Doon mo nakikita yun eh. Kaya yun ang mas special ng ngiti. Yun ang dapat na nag-viral. Yun ang dapat na pinahalagahan natin. Bago magkita ang mga mata ng bride at groom sa aisle, bago yun. Pag nakita ng ama at ina ang anak niya, nakadamit pang kasal, kasi alam niya, nabuo niya yung anak. Hindi lang buo na nabuo ang iniluwala, binuo niya yung buhay ng anak niya. Sige, ito ito yung viral eh. Pag nagkita yung groom at bride sa aisle, umiiyak. Groom, bakit ka umiiyak? Bride, bakit ka umiiyak? In love na in love ka. Ganda niya. Gwapo niya. Okay lang yan, ha? Pero we go deeper. We go deeper. Para hindi ito palabas lang. Groom, bakit ka nagagandahan sa asawa mo? Bride, bakit ka nagagopuhan sa asawa mo? Dahil sa mga magulang ninyo. Kaya nga, napaka-meaningful para sa akin, yung kasama ni bride, lumalakad sa aisle ang kanyang mga magulang. Yung kasama ni groom, naghihintay sa aisle, kasama niya ang kanyang mga magulang. Kasi para bang sinasabi ni bride kay groom at ni groom kay bride, hindi ako magiging kamahal-mahal na ganito, kundi dahil sa dalawang ito. Hindi ako magiging confident. Hindi ako magiging smart. Hindi ako magiging malusog. Hindi ako magiging matapang. Hindi ako magiging matalino. Hindi ako makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako magiging kamahal-mahal, kundi dahil sa kanila na sa akin ay nagbigay ng pagmamahal. Kaya nga yung pagmamano ni groom sa nanay at tatay ni bride at yung pagmamano ni bride sa nanay at tatay ni groom, dapat mas matindi pa sa paggalang yun eh. Dapat may halong pasasalamat yun. Na para bang sinasabi mo sa biyanan mo, salamat po sa sakripisyo nyo. Nabuo ang isang napakagandang nilalang na ito na pinakamamahal ko. Kaya dapat, mahalin din ng lalaki ang kanyang biyanan at ng babae ang kanyang biyanan. Kasi malaking parte ng buhay ng asawa mo ay ang mga magulang nito. Kaya kahit na may asawa ka na, huwag mo rin kalilimutan ang magulang mo. Kaya kahit wala kang asawa, let that sink in sa kukote mo. Ako'y ako ngayon. Buo ako ngayon dahil sa mga magulang ko. Sermon ko ito ngayon kasi nabubwisit ako kapag may nakikita ko sa social media, ang topic, obligasyon ba ng mga anak? Nagantihan ng kanilang gusto kong sampalin yung mga host. Hindi dapat topic yon. Hindi dapat pinag-uusapan yon. Nakita niyo sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, kung sinong meron, siya magbigay sa wala. At kung yung wala, nagkaroon, yung meron nawalan, ikaw naman ang magbigay dun sa merong nawalan. Lalong-lalo na kung nawalan siya dahil sa'yo. Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito, lakas, enerhiya, sigla. Lahat yan binuhos ng mga magulang mo sa'yo. Kaya sila naubos, nawalan. Kaya ka nagkaroon. Baka po pwedeng habang sila naman ang nawawalan, tumatanda na, wala ng negosyo, wala ng trabaho. Ikaw naman, hindi ko sinasabing todo bigay, hindi. Ang sinasabi ko, huwag mong kakalimutan. Mag-alaga tayo ng buhay. At kung maaalagaan natin ang buhay ng iba, huwag mong kakalimutan ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang nag-alaga sa iyong buhay. Alam po ninyo, mahirap ito, ha? Pero nandun yung fulfillment. Kapag naayos mo yung buhay, nabuo mo yung buhay, naipaglaban mo yung buhay, naalagaan mo yung buhay. Sige nga, kayong mga magulang, pag gumraduate ba ang anak nyo, ang naisip nyo agad, tutulungan ako nito. Ang isang ulirang magulang, hindi ganun ang iniisip. Ang isang ulirang magulang, napagtapos na kita, yun ay sapat na. Yung reaksyon ng mga magulang habang kinakasal yung anak nila, ikaw yung nagtanim, ikaw yung nag-invest, iba ang aane. Pero okay lang yun sa magulang. Kasi nandun ang kanyang kaligayahan na ang taong ito
nabigyan niya ng buhay. Therefore, bilang pagtanaw din naman ng utang na loob, huwag nating sasayangin ang ating buhay. At sabi ko nga, kung tayo makapagbibigay ng buhay sa iba, huwag nating kakalimutan ang mga nagbigay sa atin ng buhay. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.